Good morning to everyone. Okay. Morning, Tita Del. Glad to see you. So, it's good to see one another. Sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa pala. Ayan. Amen. At pumasok na tayo sa buwan ng Bear. Okay? So, ano pumapasok sa inyong kamalayan, kamulatan, kapag narinig nyo na ang bear? Si Marichan, kumanta na. Christmas, malapit na ang Christmas. Kaya hyper na tayo, hyper. Pero maganda rin yung ating pagbasa ngayon, ano? It is a radical challenge for us, no? Not only to be ordinary Catholics or Christians, but authentic disciple of the Lord, no? Lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos at maging wagas ang ating pagiging alagad, no? And it is very discriminating challenge, no? Demanding challenge, no? As it's either God is number one, no? If we want to be a disciple, no, God must be number one. Hindi pwedeng mauna ang ating tatay o nanay o kapatid, asawa, anak, pati sarili mo. Kailangan God is the summum bonum. Wow, no? Summum bonum. Can you say that? Summum bonum, no? The highest value, the most important person in your life, no? Ang pinakamahalaga sa buhay mo. Hindi daw dapat asawa mo, hindi anak, hindi pati sarili mo at magulang mo. Dapat ang pinakamahalaga, pinaka-importante, pinaka-number one sa buhay mo, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Lahat ay pangalawa na lang. No? Kaya kung kailangan kayong magpasya, mabigat yan. No? Si Lord ba ang susundin mo o ang asawa mo? Si Lord ba o ang anak mo? Si Lord ba o ang sarili mo? Good luck sa iyo. Kaya if you want to be a disciple, radical discipleship, unahin mo ang Diyos. Para, sabi nga sa gospel, makarating ka sa pupuntahan mo. Matapos mo ang sinisimulan mo, magtagumpay ka sa mundong ito, unahin mo ang Diyos. Kaya dapat lahat ng ginagawa mo, ayusin mo ayon sa plano, kalooban, at gusto ng Diyos. Amen? Kaya it's a radical discipleship. Palagpakan natin ang Panginoon. Ayan, no? Diba, no? Mahirap yan, hindi madali yan. Bakit gusto ni Lord siya ang unahin natin? Sapagkat sa mundong ito, marami tayong kaaway. No? Marami tayong kaaway sa mundong ito. At wag tayong kukurap, wag tayong magre-relax, wag tayong magadalawang isip. Marami tayong kaaway. Si Kristo nga maraming kaaway. Saan yung ating crucifix dito? Si Kristo nga maraming kaaway Kaya pati nga si Lord ay pinako sa krus. Maraming umaway sa Kanya. Pinako siya, pinatay sa krus. Ang Diyos! Sumusunod tayo kay Kristo. Di ikaw din, meron ka magiging kaaway. Tingnan mo katabi mo, baka yan ang kaaway mo. Amen? May kaaway tayo. Si Kristo nga, dahil kaaway. Amen? Kaya magkakaroon ka din ng kaaway kapag na kay Lord ka. Minsan kaaway mo, baka asawa mo, anak mo, pati sarili mo. Pero sabihin ko sa inyo, 3 lang kaaway natin. 3 kaaway natin. Huwag niyo kalilimutan, kaaway niyo yan. Aawayan tayo niyan. Huwag natin kakaibiganin. Kasi sisirain ang buhay mo ng 3 kaaway mo. Sisirain ang pamilya mo. Sisirain ang trabaho mo. Sisirain ang negosyo mo. Sisirain ang relasyon mo. Sisirain ang pamayanan. At sisirain niya ang lahat ng nilikha ng Diyos. Sisirain. Kaya mag-ingat kayo sa inyong 3 kaaway. Amen? Sino yung una? Kamunduhan. Yan ang ating unang kaaway. Tingnan yung nangyari. O, yan. Kitang-kita natin. Classic case. Yung nangyari sa DPWH. Kita nyo? Nasira ang mga buhay. Pati pamilya. Di na nga pumapasok yung mga anak. Nahihiya.
sa expose, sa social media. Oh, di ba? Mga contractor. Mali pala negosyo natin, no? Erwin, ano? Naging contractor ka na lang, ano? Ayan, no? Di ba? DPWH, meron nga ako kina-counseling. Sabi ng anak niya, Dad, mag-resign ka na dyan. Nakakahiya, DPWH, di ba, no? Diba? Kaya may crisis, di ba? Pero sabi nga nila, bakit daw iniimbestigahan? Contractor lang at saka DPWH. Ang worst na magnanakaw, mga politiko! Hindi iniimbestigahan ang mga walang hiya. Ano? Hindi mura yun, ha? Walang hiya. No shame. Di ba? Mas matindi. Kasi yung contractor, 10% lang yan eh. Eh, yung politiko, 25%. But ayaw nila imbestigahan ang sarili nila. Amen? Tamo, nasira. Kaya mag-ingat tayo sa kaaway natin. Unang-una, kamunduhan. Yan ang unang kaaway natin, kamunduhan. Kalaban natin yan. Kaya sabi nga sa Bible, we're in the world, but not of the world. Nasa mundo tayo, pero wag kang makamundo. Merong 4 na tumutok sa atin sa mundo. No? Pinagpalit natin sa Diyos. Sabi ni Thomas Aquinas, Erwin, huwag mo kalimutan, ha? 800 years ago, sinabi nila Thomas Aquinas, Saint Thomas Aquinas, the doctor of the church, hanggang ngayon, kaaway pa rin natin yung 4 na yan, sisirain ang buhay natin. Mag-ingat kayo dyan, ha? Sa 4 na yan. Dapat alipin natin yan eh. Pero naging alipin tayo. Power, wealth, honor, pleasure. Pinagpalit natin ang Diyos sa kapangyarihan. Pinagpalit natin ang Diyos sa kayamanan. Pinagpalit natin ang Diyos sa karangalan. Pinagpalit natin ang Diyos sa luho ng mundo. Pinagpalit natin. Kaya nasira buhay mo. May mga tao gusto nila maging makapangyarihan, maging maraming pera, maging sikat, mabili ang lahat ng gusto nila. Nasira buhay. Gumawa ng mga bagay na illegal, immoral, unethical, nagnakaw, pumatay, nanira ng kapwa dahil sila'y naging addict, obsessed. Ginawa nilang Diyos ang power, wealth, honor, pleasure. Amen? Kaya mag-ingat kayo sa kapangyarihan, nakakalasing yan. Mag-ingat kayo sa paghahangad nyo ng pera, baka sirain ang buhay mo. Pati pamilya mo masira! Oh, ingat kayo sa karangalan at kaluho ng mundo. Naging addict tayo sa sex, sa food, no, sa mga material na bagay. Naging addict tayo. No, sinasabi na debauchery. Sabi nyo nga, debauchery. Pakispell nga. Huwag na lang. Excessive, yung indulgence with food and sex and the pleasures of the world. Sira buhay natin. Kaya mag-ingat kayo sa kamunduhan. Okay, dapat ang buhay natin nakasentro kay Kristo. At hindi tayo mutokso ng kamunduhan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawang kaaway natin. Ano yung pangalawang kaaway natin? Mabigat ang pangalawang kaaway natin. Gusto niyo malaman yung pangalawa? O baka isa lang may problema na kayo. Yung una, yung kamunduhan, nasa labas mo. Nasa labas natin yan eh. Tinutokso tayo ng mundo. Yung pangalawang kaaway mo, may problema, nasa loob mo. Anong tawag dyan? Ano sabi ng St. Paul? The flesh. Galatians 5, the flesh. Sa Tagalog, pita ng laman. Laman. Ang tawag ko nga sa the flesh, sa Tagalog, Erwin, lamang loob. Mag-ingat kayo sa laman loob. Kaka-uric acid ka dyan. Laman loob. Nasa kalooban mo. Ang pita ng laman. Ano yung pita ng laman? Yung masamang pagkatao mo. Samang ugali mo. Masamang asal mo. Masamang gawain mo. Nasa loob yan. Wala sa labas. Nasa loob ng puso ng tao. Sabi ni San Pablo sa Galatia, tulad ng pagkainggit, inggitero, silosa, malisyosa,
gagaling sa puso ng tao. Kayabangan, kasakiman, katamaran, kalibugan, Erwin. Nasa puso ng tao. Pagkakanya-kanya, paghiwalay, no? Pagsisiraan, nasa puso ng tao. Ang kamunduhan, nasa labas. Pwede mong iwasan yung pangalawang kaaway mo, kahit nasaan ka, kasama mo, nasa loob mo. Basahin nyo kasi Biblia eh. What makes a person impure is not what comes outside, what comes from his heart, kaloob, the sinful nature. No? Yung masama, lahat tayo meron yan. Sabi ni San Pablo, alam ko yung tama, ba't ginagawa kayong mali? Wah, pita ng laman. Pangalawang kaaway natin. Kaya meron tayong kilala, ang ganda, pero pangit naman ang ugali niyan. Mayaman, pero ang bantot ng bunganga niyan. Diba? Samang pagkatao. The flesh. Okay? May pangatlo pa. Kaya dapat unahin si Lord eh. Kailangan unahin mo si Lord eh. Higit pa sa sarili mo. Kasi pag iunahin mo sarili mo, saan ka dadalhin ng sarili mo? Sapagkat may kapalpakan ka. Amen? Huwag ka masyadong BBSS. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka masyadong BBSS. Ano yung BBSS? Erwin, sulat mo, believe na believe sa sarili. Kanino kayo dapat bumilib? Kay Lord o sa sarili nyo? Kay Lord. God is perfect. God is love. God is victorious. Diba? Kaya nga sabi nga kailangan mauna ang Diyos Hindi sarili mo. Hindi yung gusto mo. Yung gusto natin usually palpak. Gusto ng Diyos. Kailanman hindi papalpak. Amen? At yun yung pakatlo. Kasi malaman, ano yung unang kaway natin? The world, kamunduhan. Pangalawa, the flesh, pita ng laman. Ano yung pangatlo? Sos Maria Joseph, yung pangatlo. Si Satanas! Yan, pangalaban nyo yan. Ako. Hindi ka urungan yan. Hanap-hanapin ka yan. Kahit nasaan ka, tutoksohin ka ng demonyo hanggang sa huling araw ng buhay mo sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Hanggang sa huling segundo ng buhay mo sa mundong ito, tutoksohin ka ng demonyo. Sapagkat si Satanas, siya ay Antikristo. Ang kanyang misyon, sirain, wasakin, patayin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Magkikita na yun. Ingat kayo dyan. Huwag niyong bibiruin yan. Minsan nagsabi sa akin, nakita niyo ba si Taneng? Di ba, Father, si Taneng may buntot, may sungay, may pangil? Sabi ko, mali! Nasobrahan ka lang ng panonood ng Netflix. Ang demonyo, walang pangil, walang buntot, walang sungay. Espiritu nga Espiritu. O, paano mo kakalabanin yung espiritu? Hindi mo nakikita ka ng demonyo. Kahit nasaan ka, nakikita ka ng demonyo. Paano mo kalabanin yan? Di mo kalabanin yan. You need spiritual power. Amen? Sabi nga ni Ephesians chapter 6. Erwin, huwag mo kalimutan. Paborito kita ngayon No? Ephesians chapter 6, verse 10 to 16. Kailangan you have to put on the armor of God. Armor of God. Spiritual warfare. Kalaban natin spiritual warfare. Hindi mo kaya yan. No? Hindi kaya ng baril yan, ng granada yan. Hindi. You need to have the armor of God. Ano yung armor of God? 7 yun 7. Siyempre, di ko na masabi sa inyo. Isang oras lang tayo dito. Basahin nyo na lang Ephesians chapter 6, verse 10 to 16. Armor of God. Kailangan meron kang sandata para makalaban mo si Taning. No? Diba? Kaya yung gulo ng mundo Pansin nyo? Magulo ang mundo. Diba? Magulo ang gobyerno. Minsan pati nga bahay nyo magulo No? Buhay mo magulo. Everything is broken. Even our bodies are broken. Sapagkat ang dami nating kaaway sa mundong ito. Diba? Kaya we have to hold on
to our faith in the Lord. Kaya sabi nga, no, unless you hate your wife, your mother, your father, your children, even yourself, you cannot be my disciple. At hindi ka magtatagumpay. Wala tayong mararating. Marami tayong kaaway. No? Kailangan kumapit tayo kay Lord. Sa ating pagdarasal, pray unceasingly, nadasal tayo palagi, araw-araw. Amen? No? Pangalawa, maganda, meron kang spiritual advisor, may kausap pa palagi sa buhay spiritual, may kaibigan ka maka-Diyos, para magabayan ka. Kami mga pare, meron kami spiritual director, meron kami spiritual confessor, o si Tita Del, pwede. O yung mga charismatic elders natin, may kausap ka. Baka masyadong believe sa sarili mo. Nagtatanong ka palagi. Hindi masama magtanong para hindi ka magkamali. Pangatlo, mahalaga din, you join a community. You join the church. Kaya nga meron tayong St. Peterian Catholic Charismatic. 45 years. Palagpakan natin ng St. Peter Catholic Charismatic. Yeah, kailangan nyo ng community. Mahirap naging isa. Diba? Mabigat ang kalaban natin. Hindi lang isa, 3 kalaban natin. No, pang-apat, ito, ba nyo kalimutan na, hindi lahat ng tao, kakaibiganin mo. Hindi lahat ng bagay, bibilin mo. Hindi lahat ng lugar, pupuntahan mo. Sapagkat mayroon tinatawag na spiritual strongholds. Sabi ni San Pablo sa Corinto, spiritual strongholds. Sabi niyo, spiritual stronghold. 2 Corinthians 3-5. Ano yun? Pugat ng kasamaan. May mga tao, masama talaga yan. Huwag mo kaibiganin yan, mapapasama ka. Yan. May mga bagay, huwag mong bibilin. Pag binili mo yan, papasama ka. O yung iba, bilhin ng iPad, computer. Ano ginagawa? Puro pornography, binubuksan. O yung iba naman, may mga lugar. Huwag mo pupuntahan yung lugar na yan. Pugat ng kasamaan yan. Mga kasino, sabungan, Congress. Sabi nila pati daw gobyerno. Kung naniniwala kayo, ito sabi ng iba kala mo yung gobyerno, endemic na ang corruption dyan. Endemic. Ibig sabihin, nakabaon na. Sabi ko, di pati yung gobyerno, stronghold, andyan ang demonyo. Di ba? Palitan na ang gobyerno. Di ba? At panghuli, bago ako matapos, sabi ni St. Ignatius of Loyola, mahalaga, bago kayo matulog, hello? Bago kayo matulog sa gabi, magkaroon kayo ng examination of conscience. Examination of conscience. Sabi nyo nga, examination of conscience. Sinusuri mo, bago ka matulog, nakapikit ka, nakahiga ka na, suriin mo ang buong araw. Buong araw. Anong nangyari sa inyo ng buong araw? Ikaw ba'y naging mabuting tao o masamang tao? May sinabi ka, mabuti o masama? Ginawa, mabuti o masama? Inisip, mabuti o masama? Suriin mo. Para ka nag-evaluate ang buhay mo. No? At kung meron kang ginawang maganda, praise the Lord. Gawin mo ulit bukas. Pag meron kang ginawang masama, humingi ka ng tawad kay Lord. Lord, sorry nakapagmura ako. Lord, sorry, nakapagsinungaling ako. Lord, sorry, nakakain ako ng may muka. Ano yan? Diba? Pag meron kang nagawa. Yan, gawin nyo palagi yan. Sabi ni Ignatius of Loyola, every day. Examination of conscience. Kasi marami sa atin, hindi sinusuri ang buhay. Trabaho lang ng trabaho, hindi sinusuri ang buhay. Diba sabi nga, an unreflected life is not worth living. Ang buhay na hindi sinusuri, ay walang buhay. Baka naliligaw ka na, di mo pa alam, sapagkat wala kang examination of conscience. Amen? Kaya sa pagpatuloy ng ating misa, mabigat ang ating gospel. Radical gospel. Dapat si Lord ang una. At ang buhay mo ay ayusin mo ayon kay Lord. Siyang summum bonum, the highest, the most important in your life. Not even your life. God is more important than your life. Pero sigurado, sabi ni Lord, pag sinunod mo si Lord, magtatagumpay ka, mananalo ka, pagpapalaing ka, siksik, liglig, at umaapaw. Thank you for joining us. View
past broadcasts on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.